malakas ang pagtitiwala ni Inday Sara na pagdating dyan sa paglilitis sa impeachment trial, nakakasiguro na siya na may papaliwanag niya sa pamamagitan ng mga testigong expert sa intelligence operation kung bakit ang mga pangalan ng tumanggap ay hindi totoong pangalan. Yan ang pinupunto ni BP Inday Sara. Kaya sinasabi niya, huwag ko kayong basta naniniwala sa mga sinasabi ng mga nandyan sa House of Representatives. Ang sinabi niya, kaya kahit nga hindi matuloy ang impeachment, halimbawa man, ito po ay madismiss dahil sa ito'y lumabag sa one-year ban tungkol sa impeachment complaint. Whether ang magdi-dismiss yan, yung impeachment court o ang Korte Suprema, sabi niya, paliliwanag ko pa rin yan publicly, wag ko kayong mag-alala. Tama yung sinasabi ni Inday Sara. Hindi lahat ng napapakinggan po natin diyan sa Kamara de Representante, lalong-lalo na doon sa mga taga-usig, ay paniniwalaan nyo kaagad. Natural lamang na palaging ang pahayag ng mga yan ay pakontra at pinapakita nila ang pagka-guilty ni BP Inday Sara. Lalong-lalo na pagdating doon sa pinupukpok nila yung confidential funds, yung mga fictitious ang tumanggap, parang pinalalabas nila na walang tumanggap ng pera kung hindi si Inday Sara lang ang kumuha. Matagal na natin nung pinaliwanag yan na yung mga fictitious names, kasama yan sa SOP ng release ng confidential funds. Kasi paulit-ulit na nating sinasabi na yung confidential funds ay nireserba yan para gamitin sa mga operasyon, kampanya, mga hakbangin laban saan? Sa mga kalaban ng Estado. Those confidential funds have been reserved against the enemies of the state. Ibig po sabihin, kailangan meron kang pera para makakuha ka ng mga impormasyon laban sa mga galaw, sa mga personalidad, sa mga programa ng mga kalaban ng Estado. Sino mga kalaban ng Estado? Hindi ang mga kriminal, ang mga terorista, ang mga drug lords, ang mga komunista, mga rebelde. Lahat pong yan ay kalaban ng Estado. At makukuha mo lamang ang impormasyon na sensitibo sa mga ginagawa nila kung gagalaw ang gobyerno sa pamamagitan ng pondo. Bibilihin mo ang impormasyon. Saan manggagaling ang impormasyon? Manggagaling po ang impormasyon doon sa mga kalaban ng Estado, sa mga miyembro nila. Hihikayatin mo sila. O madalit sabi, bibilihin mo sila para sila ay tumalikod sa kanilang organisasyon at bumaliktad at magsabi ng mga programa nila, mga personalidad nila para mausig natin, mahuli natin. Siyempre, pag sila tumanggap ng pera, hindi mo mapapapirma yan na nandun ang pangalan nila. Sapagkat malalagay sila sa panganib. Sigurado papatayin sila ng mga kasama nila sa pagtatraidor nila. Kaya, natural lamang na iba't ibang pangalan ang gagawin mo. Kay pangalan niya ng restaurant, kay pangalan ng ibang tao, kay pangalan ng kung ano-ano pa. Natural po yan. At yan nga, yung kung kakausapin nyo, yung mga intelligence officer na na-involve dyan, yun din ang sasabihin. Kaya, kumpiyansado o malakas ang pagtitiwala ni Inday Sara na pagdating dyan sa paglilitis sa impeachment trial, nakakasiguro na siya na may papaliwanag niya sa pamamagitan ng mga testigong expert sa intelligence operation kung bakit ang mga pangalan ng tumanggap ay hindi totoong pangalan. Yan ang pinupunto ni BP Inday Sara. Kaya sinasabi niya, huwag ko kayong basta naniniwala sa mga sinasabi ng mga nandyan sa House of Representatives. Ang sinabi niya, kaya kahit nga hindi matuloy ang impeachment, halimbawa man,
ito po ay madismiss dahil sa ito'y lumabag sa one-year ban tungkol sa impeachment complaint. Whether ang magdi-dismiss yan, yung impeachment court o ang Korte Suprema, sabi niya, paliliwanag ko pa rin yan publicly, wag ko kayong mag-alala. O, yun ang sinasabi ni Inday Santi. Nagpataw si US President Donald Trump ng 20% na taripa sa lahat ng produktong galing sa Pilipinas simula ngayong Agosto 1. Ayon sa liham niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagbabala si Trump kung maghihiganti ang Pilipinas sa pamamagitan ng sariling taripa ay dadagdagan pa ito ng karagdagang singil. Nag-alok din si Trump ng exemption para sa mga kumpanyang lilipat ng produksyon sa Amerika. Ayon sa kanya, ang bagong taripa ay tugon sa matagal nang hindi patas na pulisiya ng Pilipinas sa kalakalan na nagdulot ng malaking trade deficit sa US na tinawag niyang banta sa pambansang seguridad. Sa mas mataas ito, attorney, sa dating 17% na taripa na inihayag niya nitong Abril lang. Pero mas mababa kumpara sa 36% na ipapataw sa karating nating bansa sa Cambodia at Thailand. Ang Pilipinas ay kabilang sa ilang bansang tinarget ng mas pinalawak na kampanya sa taripa ng US, kabilang ang Brazil na may napapatawan ng 50% sa copper exports. Nauna nang sinabi ng Malacanang na maliit lang ang magiging epekto ng 17% na taripa at tinanggap ito dahil sa magandang relasyon na Pilipinas at Amerika, lalo na sa larangan ng depensa. Pero sa tingin niyo po, attorney, makabubuti po ba sa Pilipinas na tanggapin na lamang ang itong update na naging 20% na yung taripa ng Amerika upang mapanatiling maganda ang ugnayang militar at diplomatiko, o dapat bang igiit ng bansa ang patas na kasunduan kahit malagay sa alanganin ang relasyon nito sa Amerika? Unang-una, wala kang magagawa dyan pag nagbigay ng ganong taripa ang Estados Unidos. All you can do is to negotiate with them na kung maaari, mababaan, ibalik sa dati. Pero may remedyo naman dyan kahit na kasi karapatan nila yun na taas ng taripa, lalo pa sinasabi nila na apektuhan sila. Ang gawin natin, huwag nating limitahan ang pag-aangkat ng mga produkto natin sa Amerika lang. Hanapan natin ng ibang bansa na makakaangkat tayo para yung ating mga aangkatang lugar ay hindi lamang Amerika. Marami. Dito lang sa Asia, dami. Sa Europa. Yan ang remedyo dyan. Damihan natin ng production at humanap tayo ng mapaglalagyan, hindi lamang sa Amerika. Maganda sana, Attorney Sal, kung sa China, kaso nga lang po may may issue din po yung ating bansa sa China. Ano po sa tingin ninyo? Hindi lang naman ng China ang bansa. Ilang bang bansa natin? Daan-daan ng mga bansa. Marami tayong pwedeng pag-angkatan. Hindi lang ang China.